Pinatupad ang programa ng gobyerno na kilala bilang CARP, at ang batas na ito ay nakatuon sa industrialismo sa Pilipinas kasama ang hustisya sa lipunan. Parang dito natuunan na ng gobyerno ang pangangailangan ng mahihirap o maliliit na magsasaka na kailangan din nila ng lupain para sa kanilang pangkabuhayan at sa kanilang pamilya na may pangangailangan din. Advantage of this act is to enhance their dignity and improve the quality of their lives through greater reproductivity of agricultural lands as well as to promote social justice. Second, Executive Order Number 456. On 23rd August, President Arroyo signed this order to rename the Department of Land Reform as Department of Agrarian Reform. Nagsimula ang pangangasiwa ng Department of Agrarian Reform ng iba pang mga kaalyadong aktibidad upang mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan ng mga benepisyaryong na reforma sa lupa sa Pilipinas. The third, 1997 Philippine Constitution, Article 2, Section 21. Philippine state policy that ensures and promotes welfare of landless farmers and farm workers, as well as elevation of social justice and equity among rural areas. Nagsisiguro at nagtataguyod ng kapakanan ng mga magsasaka at mga manggagawang bukid, pati na rin ang pagtaas ng hustisya ng lipunan at pagkakapantay-pantay sa mga lugar sa kanayunan. Fourth, 1935 Constitution, it addressed the issue of foreign access to land corporation. Dito pinag-usapan ang isyu ng pag-access ng dayuhan sa mga korporasyon ng lupa ay dapat merong hindi bababa sa 60% na pagmamayari ng Pilipino. And the last, the CARP or Comprehensive Agrarian Reform Policies in the Philippines here since 1988. For the first time, the program covered all agriculture lands regardless of crop and tenurial arrangement. Ito na ang kauna-unang pagkakataon sa saklaw ng mga lupain sa agrikultura anuman ang pag-aayos ng tenurial or the right to use property.